So, para sa quiz number 2, test 2, number 5, given tayo ng dalawang function, kailangan kunin natin yung convolution between them. Ito yung dalawang function natin. Ngayon, ginraph ko na lang yung pakunang function, pero ang given sa kanya talaga is t a raised to negative t u of t. Pero ito yung magiging graph niya. Ngayon, para mas madalian kayong mag-graph, kasi mas maganda talaga kung mag-graph nyo, ang gawin nyo, punta kayo sa table mode ng cycle nyo, tapos i-plot nyo na lang doon yung equation nyo. Mag-plot kayo ng values, tapos eventually, at least, more or less makakakita kayo ng picture ng graph nyo. And then, para sa x of t, ito yung graph. Alam naman na natin ito, di ba? Okay. Ngayon, kailangan daw i-convolution natin siya. Meaning, gagamitin natin itong relationship ito. Okay? Ang convolution ng dalawang functions, h of t and x of t, is the integral from negative infinity to infinity of h of tau, x of t minus tau d tau. What this means is, sa h of t, or sa unang function mo, papalitan mo lang yung independent variable ng tau, or yung time ng tau. Papalitan mo lang. Para naman sa x of t, ang gagawin mo, siya yung isi-shift mo ngayon to the far left, kagaya lang sa cross correlation. Tapos, pagagalawin mo siya pag ganon. Taking note na, ang bago na niyang equation is x of t minus tau. Tapos, with respect to d tau siya. Ngayon, ang ginagawa natin is, pinapadali natin siya by moving this one instead of this one. Bakit? Una sa lahat, finite lang siya. Hindi siya nag-extend to positive infinity kagaya nito or negative infinity kagaya nito. So, ibig sabihin nun, mas madadali tayong mag-convolve sa kanya. Mamaya makikita natin yun. So, for the first step, since alam na natin na from 0 or any value of t lower than 0, since t yung variable na natin na pang shift ngayon, unlike sa cross correlation kanina tau, di ba? Since kapag ang t mo mas mababa sa 0, 0 na yung cross correlation niya. So, wala na rin point. Ang kino-consider nga pala natin na t is ito. Yung dulo ng box na nasa harap. Okay? So, magkakaroon lang siya ng cross correlation from 0 to 1 tsaka from 1 onwards. Dito muna tayo sa from 0 to 1. The integral from 0 to t, since kung makikita natin sa pag-plot natin ng graph, nagkakaroon lang siya ng relationship between 0 and t. So, yun yung limits natin. Again, copyahin natin yung function, palitan lang natin yung independent variable ng tau. X of t minus tau, yun, ganun din, d tau. Next, ang lalabas natin ng function is ito. Ngayon, bakit natin ginamit ito? Dito na siya lalabas. Pansinin nyo, dito, kasi di ba ito yung unang function natin. Dito sa pangalawang function naman natin, 1 lang siya. Wala ka nang kailangan i-substitute pa na variable. So, yan. Mas madali na buhay natin. Ito na lang kailangan natin i-integrate. Ngayon, may-integrate mo to, kagaya ng sa integral, by parts lang. By parts would give you this. Para naman ngayon sa t greater than 1. Ganon din yung same process pa rin. H of tau, ito lang ng variable. X of t minus tau, d tau. Since x of t minus tau din is 1, 1 na yun dyan. Paano naman ngayon sa limits natin? Ito yung pinaka-graph niya. Ito si t, yung dulo ng kahon. Lagi natin i-maintain yun. Kung ito si t, itong point na to is magiging t minus 1. Since, take note, dun sa original function natin, 1 unit lang itong base ng kahon. So, ibig sabihin, 1 unit away from t to the left is t minus 1. Ngayon, siguro nagtataka kayo, bakit kung nag-shift tayo to the left, hindi siya naging t plus 1? Kasi, hindi tayo nag-shift. Ang ginagawa natin, pinaplot natin yung point na to, which is 1 unit to the left of t. Huwag tayo dapat malito between shifting and plotting points. Okay? Ayan. Ang limits natin, t minus 1 to t, since yun nga, doon sila nagkakabungguan. Ganun din yung integral na makukuha natin. Tapos integrating by parts would give us this.
final answer, pinaka-summary natin is ito. Kailangan yung tatlong ipapakita nyo. For t between 0 and 1, for t greater than 1, and for t elsewhere. Thank you.